kaibigan. So ngayon po ay araw ng Huwebes, May 22, 2025. Ito meron pong napadala ulit sa atin, no? Shoutout po kay Boss Diosdado Umali Tungon from Dinalupihan, Bataan. Okay, maraming salamat po Sir Diosdado. Okay, ito po mga kaibigan ay panel gauge ng Innova 2006. Ang issue po nito ay may mga cases po kasi na kapag sinasaksak yung seatbelt, doon lang po gumagana yung gauge. Minsan kapag naiinitan, doon lang din siya gumagana. Then may mga cases naman po minsan kapag nag-vibrate yung T-belt, ayaw yung gumana po, then gagana lang yung kapag wala na po yung pag-vibring ng T-belt. So iba-ibang cases po siya. So ang cases naman po nito, nag-blackout na po siya. Pero before, kapag sinasaksak nyo yung seatbelt, kapag ayaw nyo gumana, ang gagawin ni customer, isasaksak nyo lang yung seatbelt. Tapos papainitin niya lang ng konti yung makina natin, good na. Okay, so ito, ayaw na po talaga. Okay, kahit na ano gawin, ayaw na gawin. Okay. Binuksan ko na po ito kanina para medyo yung oras medyo mabawasan. Kasi medyo time consuming din yung pagtatanggal. Kaya yan, binakas ko na po. Okay. Inspectionin na po natin. Binakas ko na po siya dito tinanggal ko na po siya dito yung box. In-unbox ko na po. Pero ito, ngayon pa lang natin ito gagawin. Okay, so inspect po muna natin mga kaibigan para to make sure na walang any damages. Kung meron man din. Ito merong crack, no? Maliit lang. Okay. Pero nakadikit pa naman siya. So medyo marumi lang siya pero kaya naman itong mapakintab. Okay, yan. So na po natin, no? Pag may mga crack na ganito, dahan-dahan lang kasi baka mapali ng tubuyan siya. Okay. Siguro katagalan na rin at during pagbabaklas. At least hindi po nanggaling sa atin yung crack. Okay. Yan. Tanggal na natin ito, no? Yung plastic cover. Ito kasi meron akong extra dito. Parang ano siya. Pang parts out. Okay. So ito, tanggalin na rin natin ito. Okay. Ito, mga nakaklip lang ito mga kaibigan. Madali lang po siyang tanggalin. Okay. Yan. Okay. Then, ito, itong needle, di sa mga baguhan pa lang na gustong mag-DIY din. Bago nyo po tanggalin itong mga needle nito, lagyan nyo po muna ng marking kung saan siya nakaturo. Okay? Kung saan siya nakaturo. Para pagbalik po ninyo, doon nyo po siya itatakap. Okay. Since kabisado ko na po ito, kahit di ko na po siya lagyan. So, okay. Okay, ingat lang po ha, kasi baka mabali yung pinaka-stick ng needle. Saka matigas po siya, okay. Kaya medyo konting-konting ingat lang. Pag hindi kayo sanay, huwag nyo nang pagtangkaan. Kasi baka mamaya masira itong mismong motor niya, yung rotor niya, umalya. Baka mahal pa naman yan, sa 3 to 4,000 yung motor, isang piraso lang. Okay, tapos ito. Dalawang screw lang po yun sa likod. Okay. Dalawang screw lang. Okay. Tignan natin. Okay. Yun, ito ingatan nyo to. Mababasagin to ha. Kasi pag yan nahulog, biyak yan, wala kayong mabibili. Bibili kayo ng second hand nito para lang po nyo. Okay. Then, okay, ganyan. Tanggalin nyo lang to. Okay. Ayan. Ayan, okay na. Ayan, papalitan po natin yung mga pyesa na yan. Yung diode, yung IC, itong capacitor. Ito mga kaibigan,
Sir Diosdado, tapos na rin po siya. Okay, so pinalitan po natin itong, ito po, mga pyesa niya, mga IC, diode, capacitor, pati po yung mga LED. Okay, mga branded po itong pinalit natin. Ayan, nakasilyado pa po siya. Original po lahat yan pang matagal. Tapos, i-check po natin kung LED na pinalit natin kasi nga po ito ay ice blue. So, na-check ko na po yan. Lahat naman po yan umiilaw. Kita nyo kung gaano kaliwanag. Nakikita po yan dyan. Ayan, sobrang liwanag. Ganda. Ayan, okay na po yan. Idol na po lahat. Okay, good na po yan. So, ngayon ito, nilagay ko na po yung mga needle. Okay, at saka yung LCD. Kanina po kasi yan, pinower up ko. Although tinanggal ko naman po yan bago po i-repair. Binalik ko na lang po. Wala po siyang odometer dito. Ngayon, ito. Pag pinower up po natin yan, isinet ko muna yan sa taas. Okay, pagka good na po yan, dapat ito magka-calibrate yan pababa. Pag may problema pa yung gauge nyo, hindi po yan susunod. Mag-i-stay po yan sa taas. So, tingnan natin. No? So, ang expectation po natin, dapat bumaba siya, mag-reset, at mag-calibrate. So, tingnan niya. So, yun po dapat kasi yun po yung indication na gawa na po siya. Then at the same time, yung odometer po niya, meron na po dapat reading. So, 1, 2, 3. Yun. Yun, okay na ho. Bumaba na ho. So, indication po yan na good na po yung gauge. Then, ang odometer niya, yun, lumabas na rin. 371,369. Okay, so okay na po ito mga kaibigan. So, i-case ko na lang po siya. Then by tomorrow, pwede na po itong ipa-ship sa customer. So, maraming salamat po, Sir Diosdado from Dinalutihan, Bataan. Thank you po, mga taga-Bataan sa tiwala po ninyo. Marami na po akong nagawa din sa inyo. Thank you po. Check niyo po yung aking details sa description ng bawat YouTube ko. Andun po kung saan ako nagawa pati cellphone ko. Muli, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo.